piso na 1972 at 1974. Magkano nga ba ang totoong presyo nito? At yan po ang ating bibigyang linaw at tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa mga bagong dating, welcome po kayo. Sa mga datihan ng taga-suporta, maraming pong salamat. Sa video po natin ito ay ating tatalakayin at bibigyang linaw ang isa po sa katanungan ng ating taga-subaybay. Ang sabi niya, Idol, magkano ba ang bili nyo sa 1972 at 1974 na piso? Nakita ko sa FB, mataas ang halaga. Marami po ako nito. So, maraming salamat sa iyo, kaibigan, idol, sa iyong pagtatanong sa atin. Ngunit bago yun, shoutout po kay Hirap Vlog. Shoutout sa iyo, idol. Kung may hirap, may sarap, basta may sipag at may destinasyon, may pangarap sa buhay. Ano po? So, sa video po natin ito ay ating tatalakayin, bibigyan linaw, bibigyan ng kasagutan. Ang isasagot ko po sa inyo, base po sa aking sariling karanasan. Sa 15 taon kong pamimili po ng coins, alam ko po ang mga coins na nabibili at alam ko din po ang mga presyo ng mga coins sa bagsakan. So sa kanya pong katanungan ay marami po ako napapanood dito noon pa. Siguro pang 3 na siya nagtanong. Ayoko sanang gawan ng content pero mas maganda gawan ko na. Dahil marami po akong napanood sa YouTube na patungkol po sa vlog ng 1972 at 1974 na nakakatawa kapag panonoorin mo ang kanilang presyo na nakakaawa naman yung ibang mga umaasa. Dahil sa akin pong paggagala sa pamimili ng alahas ng mga coins, marami po ako na-encounter na may mga hawak na coins. Napakamamahal daw. Kausap daw nila sa Facebook, kausap daw po nila sa online, pero hinihintay nilang dumating, hindi naman dumarating. Ngayon, magkano nga ba ang 1972 at 1974 na coins? So tinatanong niya po ako kung magkano daw ang bili ko sa 1972 at 1974. Ngunit bago yun, may dalawa tayong example dito na nakita ko sa online, nakita ko po sa YouTube, hindi ko na pinakita kung kanino na vlog, pero pakikita ko po sa inyo ang kanyang presyo. Ito po yan. So ito pa po yung isa. Ganyan po ang kanilang presyo sa 1972 at 1974. Napakamahal. Ang tanong ko, bakit napakamahal ng presyo nila? Ganyan ba kataas ang tanso? Itansong dilaw lang po yan, yung ginawang 1972 at 1974. Bakit ba nagmamahal ang mga coins, mga pasinauna or bago? Ayon po yan sa metal na ginamit sa kanila. Bigyan ko po kayo ng isang ultimatum na tip. Kaya po nabibili ang mga sinaunang coins kapag ito po ay silver, kapag ito po ay gold, kapag ito po ay platinum, dahil sila ay precious metal ang pagkakagawa. Pero doon po sa mga hindi naman gawa sa precious metal, hindi po yan mabibili ng napakataas. Umuso yung 20 pesos, umuso po yung 5 piso. Hindi natin pwedeng ikumpara ang presyo ng ginto sa presyo ng tanso. At lilinawin ko po sa inyo, ang 1972 ay tanso lamang po yan. So, hindi po totoo na yan ay nabibili ng merong 5,000, may 10,000. May nakausap nga po ako, 15,000. Meron daw 30,000. Meron pa nga, milyon eh. Siguro, milyong years ka na mabubuhay sa mundong ito. Hindi po tataas ng milyon yan. Dahil ang tanso, mananatiling tanso. Ang ginto, mananatiling ginto. Ulitin ko po sa inyo, nagmamahal ang coins kung ito ay gawa sa mga precious metal. Kaya po nabibili mga sinaunang coins dahil pag ito ay gawa sa precious metal. Like silver, gold, or platinum. Ano po? Ngayon, magkano nga ba ang bili ko? Kasi ang tanong niya, Idol, magkano ba ang bili nyo sa
1972 at 1974 na coins. Ito, tapatang tao. Ano po? Kitang-kita niyo po ang mukha ko, ha? Pag ito, tayo nagkasubuan, kahit gaano karami ang coins mo, babayaran ko po talaga yan. Sa presyong sasabihin ko ngayon. Ano po? Alam niyo po ba kung magkano? Hindi po por peraso ang bili ko dyan. Ang bili ko dyan, per kilo. Oh, magkano ang kilo ng tansong dilaw? 140 ngayon. Siyempre, negosyante po tayo eh. Alanganin bilhin ko sa iyo ng 200. Bibiling ko po sa iyo ng 120 pesos, isang kilo. Dalhin niyo po sa akin. Pag meron ka po niyan, isang kilo, 120 pesos. Pero kung sasabihin mo isang peraso, 30,000, 10,000, 5,000, lalo na 1,000,000, ay para ka namang lutang sa hangin. Ano po? Na pawang napakalayo sa katotohanan. So, pakiusap ko lamang po sa mga vlogger ng ganyan, wag po kayong magtuturo nang wala naman sa katotohanan. Kasi bakit? Kawawa naman po yung mga nanonood na walang alam. Kapag talagang bibilin niyo po yan, ano po? Inuulit ko po sa inyo, hindi po pwede na ang tanso ay maging presyo na katulad ng ginto. At yung 1972, 1974, tansong dilaw po yan. Kaya ko pong patunayan sa inyo, 100%. Wala pong bibili sa inyo na legit na buyer o kolektor ng coins na bibilhin po ang iyong pisong 1972 sa mataas na halaga. Kung yan ay piso, 1972, kahit piso, hindi po yan bibili sa bagsakan namin. Sa bagsakan po ng mga alahas, ng mga coins, hindi po yan bibilhin. Kaya, doon sa lahat ng umaasa na mahal po ang inyong mga coins, wag na po kayong umasa dahil wala po kayong aasahan sa inyong mga coins na yan. Kayo po ay aking sinasabihan na kung ibebenta nyo po yan per kilo kasi po yan po ay tanso lamang. So kaibigan, sa nagtanong, ang aking kasagutan base sa sarili kong karanasan, kapag nagdala ka po niyan sa totoong may mga pesto o kolektor ng mga coins sinauna, pagtatawanan ka po ng mga yan, hindi ka po papansinin. So, pero kung sa akin mo dadalhin, per kilo, 120 pesos per kilo. Hindi po ako nagbibiro, bibilhin ko po yan ng 120 per kilo. Pero hindi 120 per peraso, ha. Per kilo po ang usapan natin. So nawa po, sa video natin ito ay naibulgar po natin ang totoo na presyo ng 1972 at 1974 na coins. Marami pong salamat sa nagtatanong at sa mga bagong dating. Welcome po kayo sa ating tahanang More Than Treasures. Manatili po kayo dyan sa ating tahanan at sa mga dati na taga-suporta ko na matitibay. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung baguhan ka pa lang, pakisubscribe niyo po ating channel, pakihit niyo po notification bell, lagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Kung nagustuhan, paki-like and share sa mga kaibigan po natin na umaasa sa 1972 at 1974 na mahal daw kuno. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Marami po salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam trabaho. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga patak, sa ito'y alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan dito. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tapat na totoo.
Walang maitatago sa usapan na ginto, agad ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.